What's up guys? Ito na yung part 18 ng Java tutorial natin. Dito sa video na to, ituturo ko sa inyo yung casting. Ano ba yung casting? Yung casting, ginagamit natin yon pag gusto natin i-convert yung isang data type to another data type. O siguro, i-comment ko dito, casting, tapos gumawa na tayo ng example para mabilis lang tayo dito sa video na to. O mag-initialize na tayo. Int number equals siguro 8. Tapos ang gagawin ko, ipiprint ko siya. Wala pang casting to, gusto ko lang i-set up muna para mapakita ko sa inyo ng maayos. So gusto ko i-print yung number divided by 3. Ngayon, ba't ko gusto i-divide ng 3? Kasi para mapakita ko kung paano gumagana yung casting. Ngayon, makikita nyo na int siya. Int, di ba? Pag sinabing int, integer, walang decimal yan. Kaya ang lalabas dito ay integer, walang decimal. So, iraran ko. 2. Tama. 8 divided by 3 is 2.6666 something, diba? Pero since integer ang gamit ko na data type, 2 lang siya. Wala siyang decimal. So, kung gusto nyong may decimal, yung may floating point, gagawin natin siyang float. No? Ganyan. Tapos, syempre, may f dapat to. O, makikita nyo, meron nga. Kaso lang, ang problema dito is papalitan natin to. Eh, paano kung ayaw natin siya palitan? Gusto natin siya gawing int lang. Ganyan lang. Kasi, alam mo, merong purpose to. Halimbawa, mahaba yung code nyo. Tapos, meron talagang purpose to para maging int talaga siya. Hindi natin siya pwedeng basta-basta palitan ng float. Hindi natin siya pwedeng ganun or double. Ngayon, paano natin naayusin to? Dito na papasok yung casting. Again, yung casting is kapag gusto nyo i-convert yung isang data type to another data type. At dalawa yung casting. Dalawang type ang casting. Merong implicit, merong explicit. So, start muna tayo sa implicit. So, paano tong implicit na to? Sa implicit, kailangan natin gumawa ng isa pang variable. So, mag-initialize tayo dito. Double second number. Saan ko siya i-initialize? Sa number. Kasi gusto ko, etong second number na to ay pareha sa number natin, pero ang pinagkaiba nila ay etong second number na to ay kayang mag-hold ng decimal or yung floating point natin. So, kapag pinrint natin yung second number natin, yan, second number divided by 3, iraran ko, 2.6666665. Ganun. So, makikita nyo, gumana naman siya. So, ito yung tinatawag nating implicit casting. So, siguro ilagay ko siya sa comment. Implicit casting. Tapos, dito sa baba, gagawa tayo ng explicit casting. So, kayo bahala kung kailan nyo gusto gamitin yung implicit or explicit, parehas lang naman yan. Pero ako, madalas kong ginagamit itong explicit na casting. Pero pwede naman itong implicit, no? Kayo bahala kung ano gusto nyong gamitin. O, sige, dito sa explicit casting, ito type ko dito, system.out.println. Tapos, ito yung gusto nating i-cast, di ba? Yung i-convert, yung number divided by 3. Ganyan. So, hindi na natin kailangan gumawa ng variable dito tulad ng sa implicit casting. Instead, maglalagay tayo ng parenthesis dito sa tabi ng gusto nating i-convert, which is itong number, no? Gusto nating i-convert to. So, maglalagay tayo ng parenthesis. Tapos, sa loob ng parenthesis, ang ilalagay natin dyan is yung data type na gusto natin i-convert to yung number natin. Okay? O yung variable natin. So, gusto natin siya i-convert to, to double din. Sige, double. Yan. So, makikita dito, meron kang int dito, itong number na to, int yan, ko-convert natin siya sa double. Ika-cast natin siya sa double. Ganyan ang syntax kapag explicit casting. So, iraran ko. O, parehas lang, di ba? So, kayo bahala kung ano gusto nyong gamitin, explicit casting, implicit casting. Pero may mga advantages din yan, tsaka disadvantages. Tulad ng, halimbawa, sa implicit casting, meron kang recyclable na second number. Pwede mong gamitin to ng
ilang beses, paulit-ulit. For example, marami kang code na pwede mong paggamitan ng maraming beses yung variable na to, magagamit mo siya ng paulit-ulit. Di mo na kailangan i-type yung gantong casting. Kasi dito sa explicit casting, more on temporary lang to eh. Temporary lang. So, ipapakita ko sa inyo kung bakit siya temporary lang. Sige. Siguro gawin kong mas simple lang. Siguro kahit gawin natin ano na lang. Double x tapos equals 10.18. Ganyan na lang. Or 18.245. Ganyan, mahaba ng konti. Papakita ko sa inyo na kapag pinrint natin tong x ng naka-explicit na cast, so i-print na ikakas ko siya to int, ganyan. Ikakas ko siya sa int, iraran ko, 10 siya. Nakita nyo, kinas ko siya sa int. Alam nyo naman, kapag int, walang decimal. So, kaya tinanggal niya yung decimal. 10 na lang ang tinira niya. So, ngayon, pag pinrint ko ulit yung x, yan, pinrint ko ulit yung x, meron na siyang decimal ulit. So, parang temporary nga lang siya. So, kapag ayaw nyo siyang gawing permanent, or ayaw nyo gumawa ng ganito, ng pangalawang variable, pwede naman ganyan lang. Kung gusto nyo temporary na solution na para makas yung isang variable o yung data type. Okay? Siguro may nagtatanong sa inyo ngayon, pwede ba natin makast yung string to integer, float, or double? Yung mga ganon-ganon, or byte? Pwede naman. Kaso lang, tulad ng sinabi ko nung previous video ba yon, nagagamit na naman tayo ng method, class, yung mga ganon. Hindi ko pa naman kasi natuturo yung method tsaka yung class. Pag naturo ko na, tsaka ko sa inyo ituturo yon, yung paano mag-cast ng string to kung anong gusto nyong data type. Ang tawag naman doon ay parsing. Hindi casting, parsing ang tawag doon. Siguro, sige, bigyan ko kayo ng isang example, pero wag niyo masyadong isipin to kasi baka medyo maguluhan kayo. Papakita ko lang kung ano magiging itsura. So, siguro burahin ko to. Maglalagay ako dito ng string, my number equals, syempre kapag string, naka-quote siya. So, siguro lalagay ko 15. Ngayon, gusto ko tong i-convert itong 15 na to to integer. So, paano gagawin natin dyan? So, i-print natin siya, system.out.println. Pag pinrint natin itong my number, 15 ang lalabas dyan. Pero naka-string yon. Tulad ng sinabi ko, kapag nag-concatenate ka ng any data type to string, nagiging string. So, alam ba, i-concatenate ko siya sa 6. Magiging 15.6 siya. Kasi string siya eh. Pero ang gusto kong lumabas is 21. So, paano gagawin natin yon? Ipa-parse natin siya, parsing. Or kung hindi niya pa alam parsing, yung casting din yon. Pero sa string naman. So, paano natin gagawin yon? Kung gusto niyo siya gawing int, ilalagay nyo integer, capital yan integer dot parse. Yan, parse int. Ngayon, ilalagay nyo yung my number sa loob ng parenthesis. So, itong dot parse int na to, method to. Again, hindi ko pa natuturo yan, kaya ayoko talaga ituro muna to. Pero pinapakita ko lang sa inyo para may at least idea kayo or vague understanding kung paano nangyayari ang pagpaparse ng pag-string ang gamit. So, dapat 21 na ang lalabas dyan, hindi na 15.6. Kasi, itong my number na to is integer na. So, iraran ko. 21 na. Okay? So, again, wag nyo muna masyadong isipin to. Isipin nyo lang muna yung explicit casting natin tsaka yung implicit casting. So, siguro hanggang dito na lang tayo. Tapos, kita-kits tayo sa susunod na video. Goodbye!